loves, Ohio, na-miss ko kayo. Grabe, sobrang taas naman ang energy ng baby girl na yan. As you can see, sobrang excited ko sa mangyayari today dahil nandito ang ating kambalchi, diba? Kagaya ng sinabi ko sa mga nakaraang vlog ko, grabe, August na ngayon kaya sobrang init na. Kaya we've decided na mag-ponytail dahil ayaw kong gumala ng laputan. By the way, loves, share ko lang ha, part po to ng ubong Yasumi, kaya medyo matagal na nung nangyari to pero ngayon ko lang i-upload dahil okay lang naman, charis. Medyo na busy po ako right after ng ubong Yasumi dahil talaga namang pukpukan sa trabaho after ng malakasang relaxation. Ito lang yata yung biglaang uwi ni Kambalchi na halos wala talaga kaming itinerary kung saan kami pupunta. Usually loves, alam nyo, dito sa Japan kapag ka-holiday, kailangan talaga ng reservation ng galaan kasi hindi lang turista, pati kasi mga Nihonjin, mga naka-rest day din sila, kaya talagang punuan yung mga galaan, especially yung mga indoor. Dahil sobrang init nga po, talagang mabenta kapag gantong buwan, kapag gantong panahon yung mga indoor na galaan, kaya asahan na punuan talaga siya. Pero dahil nga nandito si Kambalchi, kahit walang itinerary, talaga namang ilalaban natin yan. As you can see, loves, nandito tayo sa Ueno. By the way, matagal na namin gustong puntahan to, kaya lang hindi talaga namin mapuntahan dahil antimano nga kagaya ng sinabi ko before, may itinerary, hindi namin alam kung ba't namin nakakalimutan every time na nag-aayos kami ng galaan. Park gate nga pala ang exit, dito pa lang matatanaw nyo na yung Ueno Zoo. Pumunta muna kami dito sa park information para magtanong kung saan yung bilihan ng ticket. Ang cute lang kasi alam nyo yun, ibang-ibang languages yung nakalaan doon sa map para sa mga taong nagpupunta rito. May coin locker din sila para sa mga valuable things dala-dala natin para hindi na jam or abala sa paggagala natin. Meron ding mabibila ng pagkain kung nagugutom tayo. Dito sa malapit sa entrance ng Ueno Zoo. At dito pa nga lang sa entrance, talagang halatang halata at ramdam na namin na mga nakaubong Yasumi or mga naka-rest day dahil ang daming tao. Pero don't worry loves, kahit maraming nakapila sa ticket, hindi kayo matatagalan dahil mabilis naman po yung pagsaserve nila dito. At dahil pasok na tayo sa bracket ng 16 to 64 years old, ang babayaran nating ticket ay 600 pesos each. Loves, nakita ko nga pala sa Google na every Monday po pala sarado ang Ueno Zoo. May stroller rentals din silang ino-offer dito dahil matik na, dahil zoo to, maraming bata yung mahihilig na pumunta rito. Pagpasok pa lang namin, alam nyo yun, ang daming tao pero hindi naman sobrang crowded dahil sobrang lawak talaga niya, pero dito agad kami napunta kung saan ang pinaka-favorite spot ko sa lahat ng pasyalan. Ang bilihan ng umiyage, mga be. My heart is full. Sabi ko kay Kambal, mamaya na tayo lumibot, uunahin ko munang hanapin ang ref magnet. Sorry na, nag-worry lang naman ako sa dami ng tao. Malay nyo, maubusan tayo. Iyak talaga to mga be. At dito pa nga lang, right after namin bumili, nakita na namin ang sangkahayupan. Grabe. Alam niyo, hindi ko ganong ramdam. I mean, hindi namin ramdam na nasa zoo kami kasi sobrang linis. At sobrang na-appreciate ko sila sa part na to dahil naka-Romaji po yung mga details ng mga hayop. I mean, nakahiragana, nakakatakana. At the same time, may English details din po para sa mga taong hindi naman lokal ng Japan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kagenki yung mga kapatid ko. Para nga pala sa mga nagugutom, huwag kayong mag-alala kasi sa loob ng zoo, bukod sa may restaurant kayong mapupuntahan, meron din silang mga spaces na may chairs and tables na pwede nyong pagpwestuhan. Pero kami, mas pinili naming i-enjoy ang buong zoo dahil kumain kami ng full pack sa bahay dahil anong oras na rin naman kaming umalis, pero uhaw lang ang siyang kalaban namin dahil medyo mainit. At sobrang happy nga ng kakambal ko dahil finally makikita niya na si Xiao Xiao or Leylay. Ang haba nga lang talaga ng pila. By the way loves, nagkalat nga rin po pala yung QR, may free pamaypay pa sila at no flash photography dito sa Panda Side. Nakakatawa lang kasi dun pa lang sa bungad, excited na kami. Akala namin wala pero sobrang gilid siya at yan lang ang pinakita niya sa amin, para bang tamad na tamad siya. At dahil nga nagkalat ang QR at ang map dito sa Ueno Zoo, asahan nyo hindi tayo maliligaw. Akala namin right after ng Panda halos wala na kaming mapupuntahan. Well, sobrang mali pala kami dahil wala pa kami sa kalahati. Taray, nakatiptoe! Hindi nyo kaya. By the way loves, antimano nakalagay na sa labas
paglalabas ng Ueno Zoo kung yung mga hayop ilalabas nila. For example, yung lion, yung panda, especially ngayon dahil sobrang init. And we can say na sobrang worth it puntahan ng Ueno Zoo dahil ang daming activities at sobrang mag-e-enjoy ang all ages dito. At dahil nga outdoor to, matik na medyo maglalagkit tayo at na-appreciate ko yan yung pasabon at pwede tayong maghugas dito. Loves, share ko lang. Alam nyo ba, dapat dalawa yung destination namin today kasi pagkalabas po ng Ueno Zoo, nandun din yung Ueno Museum. Sinubukan naman naming habulin, pero kasi may mga spot pa kaming hindi napupuntahan dito sa Ueno Zoo. Since nandito na kami, sabi namin pwede namang ibang lakad na lang yun. At syempre, para hindi rin mabitin ang mga mahal naming manonood. Thank you so much, loves! Ang cool pa, alam nyo yun, kasi kung wala naman kayong ganong gagawin, tapos maaga kayong matatapos dito sa Ueno Zoo, marami kayong pwedeng side trip kasi may pamilihan po dito na medyo mura yung mga bilihin kumpara sa ibang pamilihan. At may isa pa nga kaming hinahanap ni Kambal at finally, ayan na siya. Nakatago nga lang siya that time kasi anong oras na, summer nga, sobrang init. It's a wrap! Finally, napuntahan na rin natin tong Ueno Zoo. Sana makapunta rin kayo para maramdaman nyo kung gaano siya ka-worth it. At take note ha, 600 yen lang po yung entrance dito. Thank you for watching, loves. Keep safe. God bless. Love you. Bye-bye. Enjoy, love.